Mga kwento ng kababalaghan at lagim. Ang silid ng pagdurusa. Si Elaine ay isang guro na nagbakasyon sa isang lumang hotel sa probinsya. Sa kanyang silid, may nakitang pinto na tila hindi naman ginagamit. Hindi ito nabubuksan at may mabigat na kandado. Pero sa hating gabi, narinig niya ang mahinang iyak na nagmumula sa likod ng pinto. "Tulungan mo kami," sabi ng boses. Sa kabila ng takot, kumuha siya ng pansungkit at sinubukang buksan ang kandado. Sa wakas, bumukas ang pinto at sa loob, tumambad ang isang madilim na silid na puno ng mga kamay na lumalabas mula sa sahig, pader at kisame. Hinila siya ng mga kamay papasok at narinig niya ang daing ng mga boses. "Ikaw ang bagong magdurusa." Kinabukasan, natagpuan si Elaine sa kanyang kama, ngunit ang katawan niya ay puno ng mga galos at marka na parang hinila mula sa kung saan. Nang tingnan ng mga tao ang silid, wala roon ang pinto na sinasabi niya. Pero gabi-gabi, naririnig pa rin nila ang kalabog at iyak mula sa silid na iyon. Ang litrato ng patay. Si Leo ay mahilig sa mga antigong gamit, kaya bumili siya ng isang lumang camera mula sa isang tindahan sa bayan. Sabi ng tindero, "Huwag mong gamitin ito sa gabi." Ngunit sa kagustuhang subukan ng camera, nagpasya siyang kumuha ng litrato habang nasa dilim ng kanilang bakuran. Pagkakuha ng unang larawan, biglang namatay ang ilaw. Nang tingnan niya ang nakuha niyang larawan, nakita niya ang sarili niya. Nakahiga, duguan ang ulo at tila patay. Binura niya ang litrato at sinubukan uling kumuha ng iba. Sa bawat litrato, iba't ibang paraan ng pagkamatay niya ang lumalabas. Sinasakal, nilalapa, o sinusunog. Biglang naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang sarili niyang anyo sa likod, duguan, at walang buhay na may hawak ding camera. "Ako ang kukuha ng huling litrato," sabi ng anyo. Kinabukasan, natagpuan si Leo sa kanyang kwarto, patay, hawak ang camera, at ang kanyang huling litrato ay nagpapakita ng kanyang nakangiting bangkay. Ang manika ni Cassandra. Si Cassandra ay isang 7 taong gulang na bata. Binigyan ng manika ng kanyang lola. Ang manikang ito ay luma, may sirang mata at punit na labi, ngunit gustong-gusto ito ni Cassandra. Lingid sa kanyang kaalaman, ang manika ay parte ng isang ritual mula sa isang matandang kulto. Isang gabi, narinig ni Cassandra ang mahihinang halakhak mula sa manika. Sa simula, akala ng kanyang inay imahinasyon lang ng bata. Ngunit nang magsimulang kumilos ang manika, nagsimula silang mag-alala. Isang madaling araw, nakita ng ina si Cassandra na nakatayo sa gitna ng kwarto. Kausap ang manika habang hawak ang isang kutsilyo. Sabi niya, "Ako raw ang susunod na magiging manika," sabi ni Cassandra habang umiiyak. Kinabukasan, wala na si Cassandra at ang manika ay nagkaroon ng bagong buhok at isang pares ng mata, nakapareho ng sa kanyang anak. Sa likod ng manika may nakasulat, "Isa pang bata ang kailangang idagdag." Mga kwento ng kababalaghan at lagim. Ang mukha sa orasan. Sa isang bahay na itinayo noong panahon ng digmaan, nakatayo ang isang malaking makalumang orasan sa sala. Sabi ng mga kwento, sinumpa raw ang orasan, ang sinumang mag-aayos nito ay susundan ng kamalasan. Ngunit si Tony, isang mananahi, ay hindi naniwala sa alaman. Isang gabi, nang huminto ang orasan, binuksan niya ito para ayusin. Habang inaayos ang loob, napansin niya ang kakaibang anyo ng mga mekanismo, mga kamay na tila gawa sa buto, at sa likod ng pendulum, may nakaukit na mga mukha ng tao. Lahat ay nakangiti. Biglang umandar ang orasan kahit wala siyang ginawa. Narinig niya ang mabibigat na yabag mula sa itaas na palapag, kahit alam niyang mag-isa lang siya sa bahay. Nang tingnan niya ang orasan, nagulat siya nang makita ang sariling mukha na umiikot sa daya ng orasan, duguan ang ulo at umiiyak.
Hindi niya napigilan ang kilabot nang biglang magbukas ang pintuan ng orasan. Isang kamay ang lumabas, hinatak siya papasok. Nang sumunod na araw, ang tanging natira sa bahay ay ang grandfather clock na tumatakbo pa rin, ngunit sa loob, naririnig ang mahina niyang mga sigaw tuwing sasapit ang 2:00. Ang buhay na dingding. Sa isang lumang apartment, nagrerenta si Rika sa murang halaga. Pero may kakaiba sa kwarto niya, ang mga dingding ay tila may mabababaw na ukit na parang mukha, na hindi maalis kahit anong linis ang gawin niya. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa kama, narinig niyang parang may kumakaluskos mula sa loob ng dingding. Tumayo siya at sinilip ito. Tumigil ang ingay. Ngunit nang ilapit niya ang kanyang tainga sa dingding, may mahinang boses siyang narinig, "Tulungan mo kami, ilabas mo kami." Nanlamig siya sa takot, ngunit inisip niyang baka guni-guni lamang iyon. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya nang may malamig na hangin na humahampas sa kanyang mukha. Ang dingding sa tapat ng kama niya ay tila gumagalaw, parang may mga kamay na pilit sumisiksik palabas. Biglang bumuka ang pader, at lumabas ang isang nilalang na walang balat, duguan, at nakangiti ng malapad. Tumakbo si Rika papalabas ng kwarto, ngunit nang lingunin niya ang kama, nakita niyang siya mismo ang natutulog doon, na parang walang buhay. Ang mukha sa dilim. Si Carla ay nagtrabaho bilang tagapagbantay ng isang museo na bukas lamang sa umaga. Sabi ng iba, hindi dapat papasukin ang sinuman sa lugar pagsapit ng gabi. Pero isang gabi, habang naglilinis siya ng mga eskultura, narinig niyang may humahampas sa sahig sa kabilang silid. Sa pag-aakalang may pumasok na magnanakaw, pinuntahan niya ito gamit ang kanyang flashlight. Ang nakita niya ay isang estatwang tila umiiyak ng dugo. Sa likod nito, naroon ang isang aninong nakatingin sa kanya, walang mukha, ngunit ramdam niyang tumatagos ang tingin nito sa kanyang kaluluwa. Tumakbo siya pabalik sa pintuan, ngunit biglang sumara ang lahat ng ilaw. Naramdaman niya ang mabibigat na yabag sa kanyang likuran, unti-unting papalapit. Nang tumingin siya, naroon ang mukha niya, nakalutang sa ere, umiiyak ng dugo, at nagsalita, "Ikaw ang bagong bantay ng dilim." Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Carla na parang estatwa, nakaluhod, ang mukha'y basag, at may dugo sa mga mata nito, na parang umiiyak habang nakangiti.